kasabwat, kasangkot ka sa kidnapping dahil ikaw ang sekretarya ni Lisa Tanas. I think this is the right time na sabihin ko na to sa inyo. Dahil ikaw, Yeye Vivas, Senator Marcoleta, Sir, imbestigahan mo si Yeye Vivas dyan sa Pahati Construction na yan. Imbestigahan nyo rin, yang si Yeye Vivas, may conversation sila ni Francis Lloyd Tichua na contractor din yan, nakikinabang din sa Kabanambayan. Yun ang kasabwat yan ni Lisa Tanas. Dahil nung pinlano nila, i-extract ang dalawang bata sa Turkey, kausap din ni Yeye Vivas etong si Francis Lloyd Tichua. Imbestigahan nyo kung ilang bahay na ang napatayo niya. Baka magulat na lang tayo, meron ng building niya. Yan, pakita ko sa inyo yan. Iyan si Francis Lloyd Tichua, mga kababayan, nakasabwat ni Lisa Tanas sa pagkidnap sa dalawang bata sa Turkey. Bakit ko i-relate dito? Dahil itong si Chief of Staff ni Sandro na si Yeye Vivas, bago pala ikinidnap ang mga bata sa Turkey, meron silang conversation ni Francis Lloyd Tichua. Ang sabi dito, sa nakakilala kay Yeye Vivas, ang last four ending ng kanyang phone number is 1322, 1322. Ang sabi mo, Yeye, where are you na po? Thank you very much. God bless you 1,000 for blessing me. Hindi natin alam kung anong binless sa kanya ni Francis Lloyd Tichua. I don't know. Stay blessed. We'll pray for your children's safety till you are reunited with them. Okay? FC. Ang sabi ng Chief of Staff ni Sandro Marcos kay Francis Lloyd Tichua, February 11, 2022, bago pa maupo itong si Bangag. Then, February 12, 7:39 a.m., itong binabasa ko, ginamit ito ni distressed mother na ebidensya para siya ay mag-grant ng asylum visa sa Belgium. Sabi ni Francis Lloyd Tichua, thanks also, yeah, I will let you know if ma-file ko na yung case. Ito yung fabricated crime, fabricated case niya kay distressed mother. By the way, please check schedule of Ma'am Lam next week. Nag-invite si Boss Charlie sa penthouse niya. So, February to, hindi pa naging presidente si Bangag. Ang sabi ni Yeye, copy FC. Kasi siya ang sekretary ni Lam nung bago pa, ni Lisa Tanas. Bago pa maupo si Bangag. Then, sabi ni Francis Lloyd Tichua, Ma'am Ye, hi Ma'am Ye, please advise Lam para ma-file ko na ang kaso for the kids. Baka naman masked na niya yung Turkish ambassador. Thanks much. Tapos, the week after, present tayo doon sa plan natin kay Lam. Kung ang kaso, fair and square, ang kaso ni Francis Lloyd Tichua, bakit idadaan niya pa sa now Chief of Staff ni Sandro Marcos na si Yeye Vivas? Bakit idaan pa niya si Lisa Tanas kung hindi sila nagsabuatan? Vice President Inday Sara, which is alam mo na ang kasong ito, pag ikaw ay naging presidente na, dapat umag-atas ka ng matino dyan sa DOJ para panagutin lahat ang mga kidnapper na ito, itong mga illegal na mga contractor na ito. Then sabi ni Yeye Vivas, yes FC, yay! Ganyan-ganyan pa siya. Oh, ayan yung conversation nila. Ngayon, sabi niya, yeye lang, FC, he. Praying makauwi na your kids. So, nagdasal pa kayo. Sa demonyo sila nagdadasal, hindi sa tunay na Diyos. Ang sabi ni Francis Lloyd Tichua, yes, with the help of Lam. With the help of Lam. Kaya, di ba, inilabas ko sa inyo yung tawag ni Lisa Tanas sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. Nakita nyo ang mga expose ko? Nati-checkmate na silang lahat. Okay, sabi ni Yeye Vivas, Chief of Staff ni Sandro Marcos ngayon, FC, kindly send me in WhatsApp or Signal please. Nasa Viber ng Ma'am Ye. Etong conversation na ito, nakuha ito sa iPad ni Francis Lloyd Tichua dahil yung iPad niya, ibinigay niya sa anak niya na ayaw sumama sa kanya, yung panganay na anak ni distressed mother, ni Sheena, nakalimutan niya mag-log out ng kanyang Apple ID. Kaya lahat ng illegal na transaction ni Francis Lloyd Tichua sa gobyerno kay Lisa Tanas na kay distressed mother. Yan ang katotohanan niyan, mga palangga. Senator Marcoleta, yung Chief of Staff ni Sandro Marcos na si Yeye Vivas, ipatawag nyo sa Senado dahil kasabwat yan ni Pahati. At ipatawag nyo sa kidnapping sa dalawang bata sa Turkey, kasabwat yan ni Lisa Tanas. At ito, idudugtong uli natin, babalikan natin dahil 'di ba, ang sabi na may conversation sila, nakipag-usap dito sa Chief of Staff ni Sandro at umaasa si Francis Lloyd Tichua
natulungan siya ni Lisa Tanas. Kaya nga, ito yung pagdugtong-dugtongin natin. Kaya 'di ba, nung naging presidente na si Bangag, nabuo na ngayon na isa katuparan ni Francis Lloyd Tichua sa pakikipagtulungan ni Yeye Vivas, sa pakikipagtulungan ni Teddy Boy Locsin Jr., sa pakikipagtulungan ng asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., sa pakikipagtulungan ni Social Secretary Bianca Zubel. What else? 2022 na ako nagsimula. Nung nakita ko, Bangag pala yung sinuportahan ko. 2023, ayan. Yang kaso na yan, kinasuhan nila ako dahil sa mga expose ko. Yung mga kaso ko dito sa California, ang laman ng declaration ko, ang pangalan, Mel Robles, Elizaldico, Martin Romualdez, Lisa Tanas, Bongbong Marcos. Lahat ng 4 na kaso ko, yan kay Abel Bacudio, nandyan si Lisa, nandyan si Romualdez, si Sandro Marcos, kasi doon sa Rolex na yan. Number 2 kaso, Quiñones versus Contreras, na I'm still fighting. Si Lisa Tanas, si Bongbong Marcos, sila ang bida doon. And also, yung kay Ko, yung kay Elizaldico, ang bida naman doon si Tambalustos, si Romualdez, dahil magkasabwat sila sa Congress. Yung kay Mel Robles, ang bida doon, si Robles, si Lisa Tanas, si Taning nandoon din. Actually, kasama si Sas doon, dahil witness ko siya. Dahil siya ang nag-witness na, may black ops si Taning at saka si Robles. Yun ang laman ng kaso ko dito sa Amerika. Kaya nila ako gustong gurgurin. Lahat ng nangyayari dyan sa Senado, bago pa nagyabang si Marcos Jr., papakalanan ko itong mga putang inang mga, yung sila Diskaya. Pero hindi niya pinangalanan itong pahati. Sinabi ko na yan at nandito sa Korte ng California. Yung expose ko, alam nyo, i-google nyo lahat ng case ko, public yan. Yung mga lawyers dyan, if you want to study my case, you will learn a lot ng corruption ng mga putang inang Marcos Jr. na ito. Ito yung kapalit ng pakikipaglaban ko. Hindi kasi in-expect ni Lisa Tanas na makalaban ako. Diba, remember that unang case? $2 million ang hinihingi niyan. Nagpa-press con sila, nagyabang sila, 99.9%, panalo na sila sa case. Talo na si Maharlika, may pinalabas pa nga sila na nagtatago ako sa Mexico, mga ganon, di ba? To destroy me. Mahal ang makipaglaban sa katotohanan. Pero nanindigan ako, hindi porket nasa Amerika ako, taliwas sa dahilan nitong mga Team Alpotera, kaya daw ako malakas ang loob kasi nasa Amerika ako. Yan ay kasinungalingan. Pwede nila akong patayin kahit nasa Amerika ako, nasa Canada ako, nasa Europa ako. Sila, kaya hindi nila binabangga si Bangag kasi takot sila, duwag sila, dahil sila ay suportado si Amy Marcos. Ginagamit lang nila ang pangalan Duterte at their convenience to say na they are Duterte supporters. Pero ang protection talaga, ang nagpo-protect sa kanila ay si Amy Marcos.